Magandang umaga. Baka Igan, inaasang lalabas na ngayong umaga ang bagyong Egay, pero posible naman pumasok ang isang panibagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At hindi po naman namin laing manakot, pero posible ang bagyong tatawaging Falcon ay magpapalakas naman sa habagat na simulan tinatawag na siyam-siyam o walang tigil na pag-ulan na mahigit 3 araw. Alamin na po natin buong detalye mula sa ating batikan at ekspertong totoo na si Mantani. Mantani, ano tong siyam-siyam? Good morning po. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Hi, good morning, Igan. Yung siyam-siyam na tinatawag natin, ibig sabihin to, Igan, yung tuloy-tuloy na pag-uulan na higit pa sa 3 araw at naramdaman na nga natin yan nung dumaan itong bagyong si Egay. At kaya natin sinasabing baka mag-siyam-siyam ay dahil eto na naman ang isa pang bagyo na magpapalakas ng hanging habagat. Kaya ano natin siyam-siyam at pangkaraniwan kasi, Igan, halos taon-taon or every other year, nararanasan natin talaga yan dito sa Metro Manila. At katulad na lamang ngayon sa Metro Manila, yung ating forecast, Igan, tuloy-tuloy yung pag-ulang maranasan natin hanggang ngayong araw. Nagsimula yan ng Sabado pa hanggang Linggo. At kumisan, pwedeng mahihinang ulan sa maghapon, pero susundan yan ng tuloy-tuloy na pag-ulan ulit sa mga susunod na araw. At maging sa ibang bahagi ng bansa, makikita natin ngayon yung mga kulay dilaw at kulay green na yan. Ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy na pag-ulan ang maranasan diyan sa may Northern Luzon, particularly Ilocos Region, diyan sa may Central Luzon at ilang bahagi pa rin ng Southern Tagalog provinces. At inumpisa na nga po yan ng pagdaan ng bagyong Egay nitong weekend at inaasang pagpapatuloy pa yan ng papasok na bagyong may international name na Chanhom na posibleng pumasok nga sa ating PAR mamayang gabi yan at papangalan ng Falcon ng Pag-asa. At dahil sa bagyong Egay, nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Batanes, dyan sa northwestern part ng Cagayan, kasamang Calayan at Babuyan Islands, hanggang dyan po sa may Apayao. At makakaranas pa rin sila ng malalakas na ulan at pagbugso ng hangin, yung mga binanggit nating lugar. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at landslide. Otomatikong walang pasok naman ang mga estudyante sa preschool. Ang mga may maliliit na sakyang pandagat, delikado pa rin pumalaot sa mga dagat, sakop ng dyan po sa may Northern Luzon at dyan sa may Western Seaboard ng Central Luzon. Nakapag-ipon na ulit ang lakas ang bagyong Egay at namataan ang sentro ng bagyo sa layong 280 kilometers dyan po sa may kanluran ng Basco, Batanes ngayong madaling araw. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot na sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na 100 kilometers per hour. Inaasahan nakikilos ang bagyong Egay pahilaga ang direksyon sa bilis na 7 kilometers per hour. Pero inaasahan po na paglabas ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito, pero mamamayabay yan dito lamang sa may gilid ng ating PAR bago tuluyang tumama dito sa may southeastern part ng China. Inuulan pa rin ang ibang panig ng western section ng Luzon, kaya dahil po yan sa pinalalakas na hanging habagat, ang mga taga Sambales, Bataan, dyan sa may Benguet, La Union, Pangasinan, hanggang dyan sa Ilocos Sur, dapat po ay I am ready pa rin sa banda ng baha at pagguho ng lupa ayon sa Pag-asa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.